Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya papuri. Ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masaya papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina, mga kapatid, tayo'y magdiwang at magpuri. Sa araw na ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng kalinis-sinisan na paglilihi sa mahal na Birhen Maria, o ang tinatawag nating the Immaculate Conception of Mary. Inaalala natin si Maria bilang ang malinis na naging daan at instrumento ng pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kalinisan ng ating mahal na ina ay isang paanyaya sa atin na maging malinis din para matanggap natin ang biyaya ng Diyos. Tayo ay palaging hinahanap ng Diyos. Ganyan niya tayo kamahal. Tayo ay naligaw ng landas noong unang panahon dahil kay Adan at kay Eva. Pero hindi naging dahilan nito para kamuhian tayo ng Diyos. Magsimula noong unang panahon ay walang humpay, walang tigil ang Diyos sa pagtawag sa atin. Tayo ay binabalik niya sa paraiso. Sa mga napakaraming pagkakataon na tayo'y nanatiling matigas ang ulo, matigas ang puso, na ayaw nating sumunod sa Diyos, hilingin muli natin ang Kanyang awa para tayo'y makita na karapat-dapat makatanggap dito sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka.
gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama na Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak, inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na Birhen Mariang ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y binukod mo para wag madamay sa pagkamaswain ng lahat, pakundangan sa kamatayang aakuhin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mo kami maging dalisay, upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong ubad ka?" Tanong ng Diyos, "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki, "Bakit mo namang ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae, "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya, "At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimo't binhinyay, laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y, ikaw ang tutuklaw." Eba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay iyalay. Pagkat yawong ginawa niya'y ay kahangaangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan,
walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y, siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yawong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na puriin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isa ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Heso Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangan niya noon pang una kaming mga unang umasa kay Kristo, sa lalong ikadadakila niya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel ay kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumainyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matatakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito? Gayon ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng
kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. At binabati po natin lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay dito sa ating online mass. Sa inyo pong mga kapatid naming OFW na nasa ibang bansa. Sa inyo po mga kapatid namin na nasa inyong mga tahanan na nahihirapan na pumasok, bumalik sa simbahan dahil may sakit at karamdaman. At ganyan din po binabati natin ang mga kapatid natin na busy, nagtatrabaho, na nahihirapan din na makasimba pero pinipilit pa rin na magdasal kahit na online. Sama-sama po tayo at nagkakaisa at maniwala tayo dito sa oras at panahon na pinagkaloob ng Diyos sa atin, nandito ang Espiritu ng Diyos. It is by no accident that you're listening to this Mass because God wants to tell you something. And what is it? That God loves you. Amen? Pag kayo po ay nalulungkot, pag kayo ay nalulumbay, pag kayo ay nagsasawa, gusto nyo ng sumuko, tandaan nyo po ang good news na yon. That God loves you. Kahit po kayo din ay nagkasala, nagkamali, handa po ang Diyos na tanggapin kayo. Handa ang Diyos na patawarin kayo. God loves you. Minsan, napakagulo ng iyong kaisipan, hindi mo alam kung ano ang sagot sa iyong mga problema. Just repeat those words. God loves you. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? At isa pa pong mabuting balita. It is not only God or Jesus who loves you. It is Mary who loves you also. Ang ating mahal na ina, hindi man natin siya kaano-ano, inampun tayo. Meron tayong ina ng Diyos na nananalangin para sa atin. Tingnan nyo na po, hindi lang ang Diyos, hindi lang si Jesus, pati ang kanyang ina na walang iba ang nasa isip niya, walang iba na nasa puso niya, kung hindi tayo, ikaw. So repeat those words, believe that God loves me, Jesus loves me, and Mama Mary loves me. Yan po sana yung magbigay ng tuwa, ng galak at lakas muli sa inyo. Amen? Nang minsan merong isang kwento tungkol po sa isang ina, sinama niya yung maliit niyang anak na lalaki na pumunta sa mall. Sila po ay magsha-shopping para po sa Pasko. Binibili po ng bagong damit itong maliit na bata. Sabi ni Mami dito sa maliit na bata, anak, huwag kang lalayo sa akin. Maraming mga tao sa mall. Baka mawala ka. Pagpasok natin sa mall, kahit anong mangyari, anak, huwag kang bibitiw sa aking palda. Hawakan mo yung aking palda para hindi ka mawala, sabi po ni Mami. Ito naman po maliit na bata, sabi niya, opo, Mami. Opo, Mami. Kaya ito pong nanay kasama niyang anak niya, pumunta sila sa mall, pero pagkaraan po ng ilang oras, meron po narinig dito sa announcement, PA system. No? Sabi po, announcement, may nawawala pong bata na maliit, isang lalaki, may hawak-hawak pong palda. Kung sino man po ang ina na walang palda, pumunta po kayo dito sa information center. Nandito po ang inyong anak. Ama nga naman po. Ano po sabi ni Mami? Huwag kang bibitiw sa palda. Yung nanay yung nawala, yung palda na natili. Pero, ang tanong ko po sa inyo, kayo po mga nanay, pag nawala yung anak nyo sa mall, o pag nawala sa daan, pag nawala sa palengke, ano po yung mararamdaman nyo? Di ba? Sobrang lungkot, sobrang pag-aalala. Pero ito po yung nakakapagtaka. Bakit yung ina umiiyak pa rin pag nakita niya yung nawawala niyang anak?
Di niyo po ba napansin yon? Normal lang po na iyakan mo, mag-alala ka, habang nawawala yung bata. Pero, pag nakita na yung bata, nayakap mo na yung anak mo, bakit umiiyak pa rin, humahagulgol si nanay? Yun po yung nakakapagtaka. Why is it the mother still cries even after finding the lost child? Ano po ang sagot? It is because the thought of losing the child is so great, it affects us deeply. Di po ba? Yun lang naiisip mo na paano kaya kung hindi mo na siya nakita, yun po malaking epekto, malaking dagok, talagang nasasaktan ang ina. Diyan niyo po makikita ang pagmamahal ng isang nanay na hindi niya kayang mawala ang kanyang anak. Sa tingin ko po, ang pagmamahal ng Diyos ay pagmamahal din ng isang ina. Kahit na pag tayo po'y nagdarasal, sinasabi natin, Our Father. Pero mababasa nyo din po sa Old Testament that God's love is also a love of a mother. At paano natin alam na ang pagmamahal ng Diyos ay kamukha ng isang pagmamahal ng ina? Nabasa po natin sa unang pagbasa, the fall of Adam and Eve. Kung paano nagkasala si Adan at si Eva. At tingnan niyo po, nung naligaw sila, nung nagkamali, nagtago sila. Ano ang unang salita o pangungusap na narinig natin galing sa Diyos? Sabi niya, nasaan kayo? Where are you? Hindi po ba nakakapagtaka yun? Kasi ang Diyos, bilang makapangyarihan, all-knowing, all-seeing, nakikita niya lahat. Alam niya ang lahat. Pero bakit pa rin tinanong ng Diyos, nasaan kayo? Ang salita po sa Hebreyo, nung pangungusap na yon, nasaan kayo? Ayeka. It is one word. Diyan pinapakita ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya wag niyo po sasabihin na ang Diyos ay masama. Huwag niyong paniniwalaan na ang Diyos ay mapagparusa. Dahil sa pagkakasala ng kanyang nilalang, ang unang-unang nasa isip niya ay hanapin sila. At anong gagawin niya pag hinanap sila? Ang papatawarin sila. Pero sadyang matigas ang ulo ng kanyang ginawa. Napakabait at tunay na mapagmahal ang Diyos. Kasi kahit na nagkamali at nagkasala si Adan at si Eva, hindi po sila pinatay ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Kung kakainin nyo ang prutas na ito, ang bunga ng punong ito, mamamatay kayo. Pag sinabi ng Diyos, ginagawa niyang totoo. Pero kahit na sila ay nagkasala, hindi niya pinatay ang kanyang mga nilalang. Ano pang ginawa ng Diyos? Siya po ay kumuha ng mga dahon at nagtahi ng damit nila. Hindi po ba yan ang pagmamahal ng Diyos? At ang ating pinagdiriwang ngayong araw na ito, ang kalinis-linisan na paglilihi ng ating mahal na ina ay isa din tanda ng pagmamahal ng Diyos na gusto niya tayong iligtas. Bakit kailangan maging malinis ng ating mahal na ina? Dahil magmumula sa Kanya ang anak ng Diyos na malinis din. Bakit kailangan ng kalinisan? Dahil ang inaalis ng Diyos, ang binubura niya, ang pinupuksa niya, ang kasalanan na madumi. Magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil walang sawa siya na naghahanap sa atin at tayo ay binabalik niya doon sa paraiso. Pero hindi tayo makakabalik sa langit kung meron pa rin tayong dumi ng ating kasalanan. Ano ang tunay na pagmamahal? Yung hindi nagsasawang naghahanap. Ano ang tunay na pagmamahal? Yung hindi nagsasawang naghihintay. Ano ang tunay na pagmamahal? Yung hindi nagsasawang nagpapatawad. Napakahirap po niyan. Di po ba? Kayo pong mga babae na nakakaranas sa panloloko ng inyong mga asawa. Alam ko, nagsasawa na kayo. Hindi naman susuko ang isang babae kung minsan lang nagkamali ang kanyang asawa. Hindi po ba? Hindi po susuko ang isang ina kung hindi lang siya minsan na niloko o nilabanan o nagrebelde ang kanyang mga anak. Hindi po magsasawa ang isang tao kung minsan lang po siya sinaktan ng ibang tao. Kailan tayo nagsasawa? Kailan tayo sumusuko? Pag paulit-ulit na yung pagkakasala ng iba.
Pag paulit-ulit na yung panloloko ng iba. Pag paulit-ulit na lang yung pagkukulang ng iba. Paano ba natin maiiwasan na magsawa sa paghihintay, sa paghanap at pagpapatawad ng iba? Mga kapatid, ganito niyo po isipin ang kasalanan. Ang kasalanan, ang pagkakamali ng tao, parang virus yan. Parang bakterya yan. Ang kasalanan ng tao, dapat isipin natin, ay parang isang sakit. Pag may sakit ba ang iyong asawa, ang iyong anak, ang isang tao, papagalitan mo ba siya? Pag nagdudumi siya, hindi maayos ang kanyang kama, pag pinagbubugnutan kanya, magagalit ka ba sa kanya? Di ba hindi? Pagpapasensyahan mo siya, pagtsatsagaan mo siya. Bakit? Kasi alam mo, may pinagdadaanan siyang sakit. Ganyan po natin isipin ang kasalanan ng tao. Huwag niyo pong gagawing personal yung ginagawang pagkakasala ng ibang tao. Pag nabubuhay sa kasalanan ng isang tao, kailangan natin tanggapin na hindi matino ang kanyang pag-iisip. Pag nabubuhay sa pagkakasala ang isang tao, kailangan natin tanggapin na minsan hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Kaya kanya nasasaktan. Kaya kanya minsan naloloko. Kaya nga, hindi niya magawa yung mabuti na sana makakatulong din at makakapagbigay ng tuwa at saya sa iyo. Pag ang isang tao may sakit, anong kailangan nating gawin para gumaling siya? Hindi yung sigawan siya, hindi yung pagalitan siya, pero yung bigyan siya ng oras, ng panahon para magpahinga. Pag may sakit ang isang tao, kailangan mong palakasin siya, pakainin mo siya ng mabuti. Pag may sakit ang isang tao, kailangan nagabayan mo siya. Kailangan ingatan mo siya. In other words, if a person is sick with sin, and you want that person to become healthy, to become good once again, you should nourish that person back to health. You should take care of that person. Ang kailangan ng tao na may sakit ng kasalanan ay TLC. Amen? Anong TLC? Tender, loving care. Habang ikaw din galit, habang ikaw din negatibo ang pananalita mo, ginagawa mo sa taong nagkakasala, hindi magbabago yan. Kaya tingnan niyo po kung anong ginawa ng Diyos. May negatibong nangyari, pero ang pinapadala niyang ginagawa niya, positibo. Hindi mo mabubura ang kadiliman ng mundo sa pamamagitan ng isang kadiliman. Kung gusto mong maging maliwanag ang mundo, anong kailangan mong dalhin sa gitna ng kadiliman? Liwanag. Hindi po ba? Kung gusto mong gumaling ang may sakit, kailangan magdala ka ng gamot. At ano ang gamot na kailangan natin dalhin? Pagmamahal. Kung tayo ay nanghihina na, nagsasawa na, saan tayo kailangan pumunta? Para mapuno tayo muli ng lakas. Para magkaroon ulit tayo ng gana na magmahal. Manumbalik tayo, bumalik tayo sa Diyos. At magpaturo tayo sa ating mahal na ina. Lumapit tayo sa ating mahal na ina. Hilingin natin na pagdasal tayo, nabasbasan tayo ng Diyos. Mga kapatid, punong-puno pa rin ang kadiliman ang ating mundo. Mga kapatid, ang ating mundo, puno pa rin ang sakit. Tapos na po ang COVID, pero may sakit pa rin ang mundo. Ano pong sakit? Ang sakit ng kasalanan. Ang kasalanan ay mabubura lang. Ang kasalanan ay magagamot lang sa pamamagitan ng ating pagpapakita ng pagmamahal. Sundan natin ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi naghuhusga, hindi nagpaparusa. Ang pagmamahal ng Diyos ay naghahanap. Ang pagmamahal ng Diyos ay naghihintay. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapatawad. Sino ba ang mga tao na nawala sa buhay mo? Ang Diyos, mga kapatid, umiiyak pag tayo nawawala. Tayo kaya umiiyak tayo pag nawawala natin ng Diyos? Mahal na mahal tayo ng Diyos, iniiyakan tayo pag tayo nagkakasala. Naway ang mga luha ng Diyos, ang luha ng ating mahal na ina, ang magsilbing makaantig ng ating mga puso't kalooban para iwanan natin ang pagkakasala, magbalik loob sa Kanya.
Mabuhay tayo sa kabutihan at kabanalan ng Diyos. Itong ating pinagdarasal sa banal na misa, sabihin natin, Mahal na Ina Maria, ang Immaculada Concepcion, ipagdasal mo kami, ipanalangin ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na uli, maumakyat sa langit, nagluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puspos tayo ngayon ng kagalakan sapagkat mahal na mahal tayo ng ating kalinisanisang ina, laging handang tumulong sa atin. Idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan sa pamamagitan ni Mariang Kabanal-Banalan. Manalangin tayo at ating itugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, naway tuwinang masalamin sa Kanya ang kabanalan ni Mariang kalinis-linisan sa mundong nababalot pa ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat na nagmamahal kay Mariang Kabanal-Banalan, naway ang pagpaparangal nila sa Kanya ay lakipan nila ng pagsasabuhay sa Kanyang kabutihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga Kristiyanong di tumatanggap sa dogma ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria, naway maunawaan din nila balang araw na ang turo ng simbahan tungkol kay Maria ay pagpapahayag ng pananampalataya sa lubusang pagmamahal ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, hilumin mo kami sa iyong pagmamahal. Palakasin mo kami sa iyong biyaya. Akayin mo kami kay Maria, masaya sa iyong presensya, magpakailanman. Amen. Kabutihan pag-asa, mga pusong tapat. Sa mulanin ay iyong pingin. Karangan kapayapaan, nawa ay itong anak at tinapay, mga bunga alay. Halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, ang handog na nagligtas ay aming inihahain sa iyong dambana. Ngayon dakilang kapistahan ng kalinis-sinisan na paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mong pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya ay ang pagkasangkot ng pagsuway ng tanan. Kaming sumasampalatay sa iyong kalooban sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan, di mo tinulot masangkot sa dating pagsuway. Ang mahal na Birhen kabanal-banalan ng iyong lubos na kinalulugdan, upang sa anak mo'y siya'y magluwal, sa kanyang mababanaag ang sambayanang kabiyak, na dalisay ay walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen ngayon iyong inilaan, maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaigaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaigaasan. Hosana, Hosana, sa kaigaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinahayag na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahihimlay, may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus, sabay-sabay tayo ngayong magdasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae acque. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Suminang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae acque. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Tayo po ay lumuhod para sa panalangin ng mahal na Birhen Immaculada Concepcion. O mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, aming kaibig-ibigan na ina, pinasasalamatan ka namin sa mga biyayang pinagkaloob mo sa aming mga tahanan at bayan. Ipagpatuloy mo po sana ang iyong paglingap sa aming buhay, nang umiral sa aming piling ang mga kaugaliang Kristiyano, ang pagdarasal ng sama-sama, ang pagmamahalan ng mga magkasambahay, at ang pagtutulungan
na mga magkakapitbahay. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin po natin sa ating mahal na ina ang ating mga personal na pangangailangan. Hinihiling namin lahat ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat ng likha ng kasalanan, na di mo tinulot na manahin ni Mariang Birhen Mahal na pinaglihi na may tanging kadalisayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisama sa ating banal na misa sa online mass natin ngayon. Tandaan po natin na ang tunay na pagmamahal ay naghahanap, naghihintay at nagpapatawad. Tandaan natin mga kapatid na ang Diyos ay umiiyak pag tayo ay nawawala sa kasalanan. Tayo kaya, pag nawawala natin ang Diyos, tayo kaya ay umiiyak. Dahil ang tunay na tuwa at galak, kapayapaan ng buhay na ito ay nasa Diyos lamang. Magtiwala tayo ng ating mahal na ina, walang sawang nagdarasal sa atin, at ang ikatutuwa ng ating mahal na ina ay pagdating ng araw, sama-sama tayo sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos sa may kapal, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Ihanda ang daan ng Diyos, ibababurol at bundok. Parating ng tagapagligtas, liwanag niya sa tao'y bigay. Maghintay tayo sa Diyos, ang araw niya'y malapit na. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay ihanda. Maghintay tayo sa Diyos, puso natin ay buksan na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina mga kapatid sa ating panghuling araw ng ating simbang gabi. Ito din ang pang-apat na linggo ng panahon ng Adviento. Sisindihan natin ang huling kandila. Pinagdarasal natin na masindirin at buksan ng Diyos sa ating puso't isip ang kanyang pagmamahal. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay na pinagkaloob mo sa amin. Ngayon sinisindihan namin ang ika-4 na kandila ng Adviento, ay hinihiling namin ang patuloy mong pagpapagaling sa aming bansa at sa buong mundo. Tulungan mo kaming malampasan ang pagsubok na dulot ng pandemya at ng gera.
Hilumin mo ang puso ng bawat isang tao ng mahal sa buhay dahil sa sakit. Bigyan mo kami ng pag-asa ang bawat pamilya sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Gabayan mo kami, ang mga naglilingkod, ang lahat ng mga politiko, at naway ipagsalang-alang ang lahat para sa kapayapaan. Panginoong Yesus, Ikaw ang tunay na ilaw ng aming buhay. Tanglawan mo nawa ang aming mga puso upang sa aming paglalakbay ay Ikaw ang aming maging gabay. Itulot mo nawa na sa aming paghihintay sa iyong pagdating ay maihanda namin ang aming mga puso at isipan. Gabayan mo ang aming mga pamilya upang mamuhay kami lagi sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Para tayo po ay maging karapat-dapat na makatanggap ng mga banal na misteryo, magpakumbaba tayo at hilingin natin ang awa ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal sa inyo, mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasayahan mo na kami ay iyong minamahal upang kami makabatid ng pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin, sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sentro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpastol ng tupa
upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una, buhat nang maglagay ako ng ukom nila. Magiging pakayapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilalanin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharihay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan. Ang iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan, isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo'y ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawagin Ama niyat Diyos, tagapagsanggalang niyat manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanya ang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos ang marunong sa lahat. Sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalan Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. Sumayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng katasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayon ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na ng buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at Happy Sunday po muli sa inyong lahat. Ito na rin po ang huling araw ng ating simbang gabi at bukas po ay Kapaskuhan na. Ang gusto ko pong itanong sa inyo, lalong-lalo na kayo po mga sumubaybay ng ating mga simbang gabi online, ilan po ba sa inyo yung nakakompleto dito sa 9 na misa natin? Pwede nyo pong i-comment below, no? Kung nakailan po kayo. Pero kung gusto nyo pong ma-perfect, meron naman pong oras, pwede nyo pong balikan yung ating pong mga misa. Dito po sa parokya, bawat taon po meron akong premyo sa mga nakakakompleto po ng ating 9 na araw na simbang gabi o Misa de Gallo. Ano pong premyo? Ano po ang aking regalo sa mga tao? Binibigyan po namin sila ng kalendaryo. Magandang kalendaryo. Siguro po yung mga iba naman magtatanong, Father, paano po pag hindi na kumpleto yung pong 9 na gabi, yung 9 na Misa de Gallo? Binibigyan din po namin ng kalendaryo. Yun lang nga po, bawas, no? Kung pong nakailan po sila, yun lang po yung buwan na ibibigay namin, no? Kung pong kulang siya ng 3 misa, wala pong November, December at January na po, no? Babawasan namin, no? But joke lang po. Kung kayo po ay papalarin na bumisita dito sa parokya, bibigyan po namin kayo ng kalendaryo at ng larawan ng ating mahal na ina. Yan. Yung po mga iba sa inyo na masugid na taga-subaybay ng ating mga online mass at homily, madalas po merong bumibisita dito sa parokya, nagpapapicture po sa akin, pero binibigyan po namin sila ng souvenir, mga stampita at larawan ng ating mahal na ina. Ito po ang huling araw ng ating pagninilay tungkol sa mga dasal na sinasagot ng Panginoon. Ano po ang punto natin ngayong huling araw bago ang Kapaskuhan? Tandaan niyo po ito. Hindi ka makakatanggap kung puno ang iyong kamay. Hindi ka makakatanggap kung puno ang iyong kaisipan. Hindi ka makakatanggap kung puno na ang iyong puso at kalooban. Kung gusto mong makatanggap, kailangan libre ka. Kailangan nakabukas ka. Meron pong isang kwento tungkol sa isang airlines
sa Amerika, ang pangalan po, Delta Airlines. Ito pong isang crew o staff nila, napansin po, doon sa pagkain na sineserve, binibigay sa mga pasahero, isa pong hindi nila kinakain ay yung lettuce. At itong staff, nasasayangan po kasi tinatapon lang nila yung gulay. Kaya sinabi po sa management, total hindi naman po kinakain ng mga tao, alisin na po natin. Pero ito pong mga residente, yung management, yung mga nasa taas, yung mga namumuno, sabi nila, kung hindi naman sira, huwag niyong gagalawin. If it ain't broke, then don't fix it. Di po ba? Kung wala namang problema, kailangan hayaan mo na. Pero, napag-isip-isip po nila, baka may punto po. Kaya, at the end, naging open-minded, sabi, sige, subukan natin na alisin yung lettuce doon sa pagkain ng mga pasahero. Pero may kondisyon. Bigyan lang natin ng 3 months at pagkatapos ng 3 months, magpa-survey tayo. Pag-aralan natin ano ba yung epekto nito. So, ginawa po nila. Inalis po nila yung gulay, yung lettuce sa pagkain ng mga pasahero. At pagkatapos ng 3 buwan, sila po ay nagtanong, nagpa-survey. At alam niyo po kung ano yung nakita nila. 2 bagay. Una, hindi man po napansin ng mga tao, wala na pala yung lettuce, yung gulay doon sa kanilang pagkain. Pero pangalawa, yung mga nakapansin, nagpapasalamat. Bakit? Kasi daw po, yung pagkain na sineserve sa kanila, mukhang mas malinis, mas maayos. Dati po yung lettuce pag nandoon, nakikita ng mga tao, nakakadumi na lang. Kaya nga po, sinubukan ng management nitong airlines na ipagpatuloy for 1 year, alisin po yung lettuce. At pag-aaralan mo rin, ano ba yung epekto nun talaga? Anong maitutulong nun sa kanilang kumpanya? Alam niyo po ba kung ano yung nangyari pagkatapos ng 1 taon, inaalis yung simpleng gulay lang na yon, yung lettuce. Kumita po ang airlines. Nakatipid po sila ng $1.4 million dahil lang po dun sa maliit na pagbabago. Dahil meron silang inalis, meron silang binitawan. Mga kapatid, tingnan niyo po, napakagandang aral. Kung handa kang bitawan yung mga dati na nasa iyong buhay, meron pang darating na higit. Meron ka pang matatanggap na mas maganda. Meron pang ibibigay sa iyo na sobra-sobra. Amen? Yan po ay isang sikreto para matanggap natin ano ba yung ating mga pinagdarasal sa Diyos. Kailangan natin tignan ang ating buhay, ang ating isip, ang ating puso at kalooban. Ano ba yung hindi ko mabitawan sa aking buhay na nagiging sagabal ng pagpasok ng grasya ng Diyos. Tingnan niyo po ang ating mahal na ina, si Maria. Dumating ang anghel. Inaanyayahan siya sa plano ng Diyos na siya'y maging ina ni Jesus, ina ni Kristo, ina ng Diyos. Paano niya natanggap yung paanyaya, yung plano, yung kagustuhan ng Diyos? Dahil binitawan niya yung sarili niyang plano. Dahil binitawan niya yung sarili niyang panaginip. Iniwan niya yung kanyang kagustuhan at tinanggap niya ang kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, kung puno ang iyong kamay, kung meron ka ng hinahawakan, hindi ka na makakatanggap ng mas marami pa o ng iba. Amen? Isang dahilan, isang hadlang, bakit hindi tayo nakakatanggap ng grasya at pagpapala sa Diyos? Ano po? Yung ating mga kasalanan na hindi natin pinagsisisihan. Unrepented sin is one hindrance or one thing that blocks the grace of God. God will never give you what you want, not unless you change. Not unless you leave sin behind. Kaya nga po, panahon ng Pasko, panahon din ng paglilinis ng ating isip, ng ating puso, ng ating kalooban. Ano ba ang kailangan na nating alisin? Ano ba ang kailangan nating iwan para pumasok na ang grasya ng Diyos sa ating buhay? Meron pong isang pumunta dito, nagpa-counseling sa akin. Kasi po, gulong-gulo na yung isip niya dahil nagkasunod-sunod po yung mga problema sa kanyang buhay. Nagkaroon ng problema sa asawa, nagkaroon ng problema sa negosyo, at baon na po. Baon na po sa utang. At sa kanya pong
pag-open up sa akin, meron siya nabanggit, tinatanong sa akin. Sabi, Father, hindi po kaya epekto ito, itong aking mga masasamang karanasan, noong sinabi ng aking nanay o ina sa akin. Kasi po, galit po siya sa akin eh. At sabi po ng nanay ko, susumpain kita. Makikita mo, gagapang ka sa hirap. Yun po yung naiisip ko, Father. Parang totoo yata yung sinabi ng aking nanay. Sabi ko po, maaari. Pero ang totoo, may sakit ng loob yung nanay mo sa'yo. Alam mo na yon, dapat nga bumalik ka sa nanay mo, makipag-ayos ka sa kanya, magpakumbaba ka, at tignan mo, pag nawala na yung galit, pag nawala na yung hidwaan, pag nawala na yung away, diyan magiging magaan ang buhay. Bakit nagiging mahirap ang buhay mo? Di lang dahil do sa sumpa. Ito ay dahil meron ka ring galit at may iniipit ka na hindi maganda sa iyong kalooban. Sabi ko po sa kanya, subukan mo man na makipag-ayos ka sa kanya at diyan parang magbubukas din ang langit at uulanin ka muli ng grasya ng Diyos. Dahil sa totoo lang po, meron na rin po akong tinulungan na ganyan. Ang problema siya, meron po siyang pinagdadaanan din na financial crisis. Pero nadiskubre ko na meron pala siyang galit din sa kanyang tiyahin. Sabi ko, bakit hindi ka makipag-ayos sa tiyahin mo? Alam niyo po, nakinig siya sa akin, pinuntahan niya, nag-usap sila, at pagkatapos po ng pag-uusap nila, yung tiyahin niya na galit sa kanya o kinagagalitan niya, ay meron palang binibigay na pera sa kanya. Doon po mismo, nung nagkaayos sila, nasolusyonan na ng kakaunti yung kanyang problema. Tingnan niyo po yon. Malaking bagay pag nililinis natin ang ating puso sa kasamaan, sa galit, sa inis, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Meron po akong nabasa na nakakatawa sa Facebook, sa social media. Sabi po, suggestion, family Christmas party games. Sabi, dahil napakarami po sa atin, naghahanap po ng laro. Di po ba? Anong gagawin natin sa reunion? Ito po ang suggestion nila. Number 1, agawan ng lupa. Number 2, palayuan ng narating. Number 3, kilaan pababa. No? Number 4, pagalingan ng anak. Number 5, sumbatan sa naitulong. Pang-6, paramihan ng pera. Pang-7, pagandahan ng trabaho. At pang-8, pabonggahan ng kotse. Yan daw po yung magandang Christmas party games ngayong family reunion. Na sa totoo lang po, di ba nangyayari? Yan yung nararanasan natin. Magsasama-sama yung pamilya, pero tingnan niyo po, merong mga bulong-bulungan, merong mga sikreto, merong mga siraan. Na kapatid, hindi po kayo pagpapalain ng marami ng Diyos kung may kasamaan pa rin ang inyong mga isip, ang inyong mga puso. Remember this, my dear friends, that when you learn to let go, you will grow. Merong uusbong, merong mamumunga sa iyong buhay na mabuti at maganda kung marunong kang bumitiw. Mga kapatid, hindi po bagay ngayong paparating na Pasko ang masamang ugali. Hindi po bagay ngayong paparating na Pasko na meron tayong kataasan, na tayo'y nagmamaliit ng iba, na tayo'y makasarili, na tayo'y naghuhusga sa iba, na tayo'y nangungumpara at nanlalait sa iba, lalong-lalo na sa ating mga kapamilya. Alisin po natin yan sa ating damdamin, sa ating isip. Makikita niyo po, mas pagpapalain kayo ng Diyos. Isa pang dahilan para masagot ng Diyos ang iyong dasal, tandaan mo ito. Pag binitawan mo na ang iyong masamang ugali at ang iyong mga kasalanan. Kapag wala ng balakid, diyan mabilis na darating ang pagpapala, grasya at bendisyon ng Diyos. Kaya nga po dito sa ating banal na misa, itong ating sabihin at dasal, sabihin natin, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, linisin mo ang aming buhay. Panginoon, tulungan mo kaming bitawan ang aming mga pagkakasala para handa kami na matanggap at punuin ng iyong bendisyon at grasya. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagkasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ni Maria, ang bukas palad na lingkod ng Diyos, pagtuunan natin ang kalooban ng Diyos at hilingin sa Kanya ang biyayang kinakailangan natin. Ating dasal at dalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Naway higit na pahalagahan ng simbahan at kanyang mga pinuno ang pagtatayo at ng matatag na pamayanan ng pananampalataya at paggawa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway alalahanin ng lahat ng pinunong pambayan na mauuwi sa wala ang kanilang mga balakin, kung hindi rin lamang ito alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway pahalagahan ng mga naghahanda sa Pasko ang kanilang mga pangangailangang espiritual nang higit sa mga pangangailangang material. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin at ibulong sa Diyos ang ating mga personal na intensyon.